natin about offense and criticisms na binabanggit, sinasabi o binabato sa atin ng mga tao. Ngayon naman, baliktarin natin. What if kung tayo naman yung naka-offend, tayo naman yung may nasabing hindi maganda, tayo yung may naiwang judgment na hindi okay doon sa kapwa natin, ano? Ano nga ba yung sinasabi ni Jesus Christ patungkol sa mga words na offensive sa kapwa natin? Actually, every time na maka-offend tayo, ang tingin ko diyan, ang tawag doon sa mga offending words na nababanggit natin, alam niyo po kung ano? Judgment. Ayan. In short, isa sa pinagutos sa atin ng Panginoon, huwag kang maging judgmental. Tama po ba? Ano? Kaya nga ho, yan yung topic natin ngayon. Ito yung title ng ating mensahe ngayon. Ano? Noong nakaraan, it's all about judging us. It's all about offense, criticisms. Ngayon naman, paano naman kaya pagka tayo naman yung nakakapagpanakit ng iba, ano? So ito yung sabi dito ng ating Panginoon, it is the sin of being judgmental, ano? Basahin po natin yung Matthew 7, yung 1 hanggang 2 muna, ano? What does Jesus says about judging or being judgmental? Ito po ang sabi niya, do not judge or you too will be judged. Napansin niyo yung sabi niya, diyan muna tayo, ano ho? Huwag kang hahatol nang sa gayoy hindi ka rin hahatulan, mga kapatid. Alam nyo ba, saan maraming judgmental sa mundo? Alam nyo, hindi po lugar website, social media. Ang daming judgmental dyan. Merong post dyan, pagka naging trending, ang daming comments na puro pangahatol, puro dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganun. Nakita niyo po mga kapatid, ano? At kung minsan tayo nakakapag-judge din about sa nakikita nating post, mga kapatid. O kung minsan tayo naman yung na-judge. Tingnan niyo po ang tao, no? Nature po talaga natin yung maging judgmental, ano? Tingnan po ninyo ito, no? Pagka merong babae pumayat, ano sasabihin? Anong judgment sa kanya? Ay, adik. Ayan. Ay, wala nang makain. Ayan. Ano, mga kapatid. Ay, pag pumayat, yun agad ang, ay, paano naman pag tumaba? Tama, di na nag-i-exercise, mga kapatid. Nakita nyo, church, ano ho, wala kang lusot sa mata ng publikong mapanghusga. It is simply because maybe it's one of our nature, talagang judgmental tayo. Kaya nga pinagpapayuhan tayo nating Panginoon, huwag kang hahatol lang hindi ka hahatulan. O, tingnan nyo to, ano? Pagka ang babae nag-ayos, ano ang judge sa kanya? Ang arte naman. Ano ba yun? Nasa bahay lang, nagpapasalon pa. Ayan. Pinapakita pa yung kanyang rebonded at bagong kulay na buhok. O, kita nyo mga kapatid, ginudge agad mga kapatid. Paano pag hindi nag-ayos? Ano sasabihin? Lusyang dugyot. O, kita nyo mga kapatid, ang daming judgment ng mga tao sa atin at tila baga, wala kang pupuntahan. Ano? Ito pa, pagka nag-post ka na, nagkapera ka, sabi mo, blessed ako ni Lord. Sasabihin, mukhang may illegal na pinagkakakitaan yan. No? Kita nyo, may mga ganun agad ang mga taong comment, mga kapatid. No? Pag ikaw naman, nag-post ka ng gutom, taghirap, ayan na, nakakarma na. Ayan na, sinusumpa na ni Lord. Nakita nyo yan, church? Ang dami talagang comment sa atin na kung saan wala kang lulugaran, wala kang takas, mga kapatid. Kaya kung sabi ng Panginoon, huwag kang mag-judge nang sa gayon huwag kang hatulan, mga kapatid. Ako naman nasabi ko, huwag kang magpo-post nang sa gayon huwag kang mahatulan. Tama po ba? Tama, di ba? Huwag kang magpo-post nang sa gayon huwag kang ring mahatulan. Ano? Ngayon ito, ano yung karugtong dito nung sinabi ng ating Panginoon? Ano? Pansinin po natin, for in the same way as you judge others, sabi sa Tagalog, sa kung paano mo sinukat o paano mo hinusgahan yung iba, ganon ka rin susukatin o ganon ka rin huhusgahan. The problem with judgmental people right now, alam niyo ba kung ano, mga kapatid? Pag sinukat nila yung kailang kapwa, ang hirap, ang strict ng category, ang strict ng qualifications, ang bagsik ng ruler sa kung paano nila sukatin o i-judge yung kailang kapwa. But then pagka isusukat na sa kanila, very lenient, parang wag na nga kasi feeling ko perfect ako Alam mo, minsan may mga ganun no? At ang sabi ng Panginoon dito, and with the same measure, ito sinasabi ko kanina, that you use, it will be measured to you, mga kapatid. Ano? When it comes to judging, we are difficult to other people and we are so very easy judging ourselves, mga kapatid.
pagdating sa sarili nating panghusga, pag-uhusgahan mo yung sarili mo, napaka-lenient natin, pero pag sa kapwa natin, aside from that, ito paano? Pag tayo'y nag-judge, mga kapatid, kung minsan nasa tao rin, alam niyo ba kung bakit? Pagka yung tao, tropa mo, kahit mali na ginagawa mo, hindi mo ginajudge. Pero pagka ang tao, masama loob mo, kahit tama ang ginagawa, ginajudge mo. Tama po ba? And you know what? A judgmental person, ito napansin ko the more na ang tao judgmental, the more na ma-pride yan. Niwala ba kayo dyan? Pag ang tao judgmental, napakataas ng pride niyan. Alam nyo ba kung bakit? Nagiging habit na nila yung pag-judge, mga kapatid. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi, when we are judging, alam nyo ba nangyayari? We are degrading the person we judge and we are elevating ourselves to the point na tayo ay tayo si Lord na ikokorek ito, itatama itong taong ito, mga kapatid. Kaya ang taong judgmental, tama ng tama, mga kapatid, hindi niya alam, malala na ang tama, mga kapatid. Kaya tama yung sabi ng ating Panginoon, huwag kang mag-judge nang sa gayon, huwag ka ring hahatulan. Ngayon ito, from verses 1 and 2, ano ang ibig sabihin yan? Let's go to the outline. Po? Sabi ko nga po rito, pagdating po sa verses 1 and 2, binanggit ng ating Panginoon kung ano nga bang isang judgmental na tao. Ito po, a judgmental person is someone who self-righteously judges others, who assume the place of God by claiming that they have the right to judge all and therefore becomes answerable to God. Ano ibig ko sabihin? Ang isang taong mapanghusga, mga kapatid, ito yung yung self-righteous siya na hinuhusgahan ng iba at claim niya na meron siyang karapatan para husgahan ng kapwa at inilalagay niya yung kanyang level sa level ng Diyos. Therefore, siya ay merong pananagutan sa ating Panginoon because of His judgment, mga kapatid. Listen to this, clarification. When Jesus says, do not judge, o wag kang mag-judge kasi huhusgahan ka rin. Hindi po sinasabi ng ating Panginoon na bawal na tayong manghatol. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, wag kang judgmental. Hindi po sinasabi niyang wag ka nang manghuhusga, wag ka lang maging judgmental. Kasi po, magkaiba po yung nanguhusga ka fairly, nanguhusga ka na nakikita mo naman talaga, kaysa doon sa talagang naging habit mo na yung pag-judge, yung pagko-comment, tsaka yung pagdidegrade ng tao in your judgments, mga kapatid. Meron naman siguro iniisip natin, ay pagka wala nang nag-judge, paano na to? Di wala nang namumuna, wala nang nagko-correct, wala nang nagdidisiplina. Hindi po yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Next slide. Sabi ko nga po rito, church. Listen to this, 3 reasons kung bakit hindi dapat tayo mag-judge. Ito po number 1. Basahin natin. Number 1. We don't know the whole facts about the person. O ngayon, putok na putok sa internet yung ating 2-time gold medalist. Actually, pinupulutan sila ngayon, mga kapatid. Nakakalungkot. Ang ganda nung sabi ni Professor Heydarian doon sa issue na to, sabi niya, Carlos Yulo was a victim of Marites culture. Actually, yan yung topic ko next week, destroying Marites culture, mga kapatid. Ito, sabi ko nga, hindi tayo dapat mag-judge kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng tao. Nag-judge ka sa taong pumayat, sinasabihan mo nagda-drugs, nakita mo ba? Nag-judge tayo sa mga taong umasenso sa buhay na sinasabi natin kumikita sa illegal na pamamaraan, alam mo ba? O baka naman ang judgment din natin galing din sa outside source, sa bulong lang din. So, if we don't know the whole fact about the person, stop judging, mga kapatid. Meron akong kaklase nung high school, dumating late sa klase namin. Pawis na pawis, ang uniforme niya, mga kapatid, grabing alikabok. Tapos gusot-gusot. Late, gusot-gusot ang uniform, ang dumi. Yung teacher namin pinagalitan siya. Yung mga kaklase ko nagtatawa na kasi nga ang dungis ng itsura. Bakit ganyan ang itsura mo? Late ka na tapos ang dumi-dumi mo pa. Did na judge agad siya. Nagpaliwanag yung kaklase ko, sabi niya, Sir, kasi po yung uniform ko kalalaban lang po kagabi, sinampay ko sa electric pan, accidentally kinain ng electric pan . Malilate na ako, sinuot ko na lang, kaya gusot tsaka madumi, punong-puno ng alikabok na electric pan namin. Alam nyo, nung narinig lahat ng buong classroom, yung kanyang paliwanag, all of us stop judging doon sa kaklase kong ito, mga kapatid. Ano ang point?
Kung minsan, pag di natin alam yung pinagdadaanan ng tao, ang dami nating sinasabi. Pero kapag nalaman na natin yung dahilan kung bakit siya ganun, nagiging merciful tayo, nagiging graceful tayo. Para bang yung mga binigkas nating masasakit na pananalita, para nating gustong bawiin at lunukin ulit, mga kapatid. Tama po ba? So therefore, don't judge because we don't know the whole facts about the person. Ano? Second reason why we should not judge, mga kapatid, ito po. It is very impossible for every man to be impartial. Ayan. Hindi po talaga mangyayari sa lahat ng tao yung magiging impartial. Pag sinabing impartial, walang kinikilingan. Ayan, walang prenoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ayan ang ibig sabihin ng impartial, mga kapatid. Totoo yan, ano ho? Ang judgment natin, sa totoo lang, sa kapwa natin, hindi talaga often, hindi based on fact eh. But it is based on the person, on how we feel about that person. If we have a good feeling about that person, maganda ang judgment mo dyan kahit pangit ang ginagawa. But if you have a bad feeling about that person, kapatid, kahit na halatang masama na ang ginagawa nitong kapwa ito, halatang nananalo ta sa society, sasabihin mo sa kanya, mabait yan na kaibigan. O, tama po ba, mga kapatid? Ano ho? At ito nakakalungkot, ano ho? Karamihan sa kultura nating mga Pilipino, mga kapatid, pagka ang tao buhay pa, ang dami nating sinasabing pangit. Pag namatay na, bumabait yung tao sa paningin natin. Tama po ba, mga kapatid? Ay, ang bait niya nung siya'y nabubuhay. Pero nung nabubuhay, ang dami mong sinasabi tungkol dyan. Kasi namatay na eh. Alam niyo, kaya ako naniniwala pag ang tao namatay, bumabait. Ayan. Tanungin mo ngayon katabi mo, gusto mo na bang bumait? Ayan. Totoo yan, church. Bumabait. Oh, nung buhay na buhay, ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang kino-comment, hindi nagbabayad ng utang. Nung namatay na, pare, patawarin mo ko. Hindi, ano ang point dito, mga kapatid? Huwag tayo mag-judge kasi it is very impossible for us na maging partial tayo o maging impartial tayo sa ating judgment. The only person na impartial, si Lord. Okay, pangatlo ito po. We should not judge because no one is good enough to judge. Tama yan. Hindi ka pwedeng mag-judge kasi ikaw mismo may sabit ka rin eh. Hindi ka pwedeng mag-judge kasi mismong ikaw is under judgment din, mga kapatid eh. Ano po? Merong isang politician ngayon, ang dami nirereklamo sa present administration. Sabi niya, walang flood control yung Pilipinas. Sabi niya, walang pondo ang Pilipinas. Pero nakakalungkot, yung nakaraang presidente, tatay pala niya, mga kapatid. Ba't ganun? Kaya tama sabi ng Panginoon eh, judge not lest you will be judged yourself. Huwag kang mga hatol ng sarili hindi ka huhusgahan. Ano ho? Nakikita natin yung mali nung iba, pero yung sarili natin hindi natin nakikita. Ngayon ito, ano ho? Pakiano sa next slide, ano ang challenge sa atin ng ating Panginoon right now? Actually, meron pa pong 3 verse na natitira. Yung 2 verse, Jesus Christ talks about judgment o being judgmental. Ito namang pangatlo, yung 3, 4, 5th verse, ano, Jesus tells us kung paano nga ba tayo magkaroon ng tamang judgment. Ano? Dito po, sabi ko nga, Christ's command to do not judge is not a command to be quiet and blind, but rather a plea to be kind. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Nung sinabi ng ating Panginoon na huwag kang hahatol, ang ibig sabihin niyan, ano ho, hindi yung nagbubulag-bulagan ka. Hindi yung nagpipikit-pikitan ka, tahimik ka na lang kahit may nakikita kang pangit sa family mo, sa office, sa workplace nyo, kahit na may nakikita kang pangit sa church, kahit may nakikita kang corruption sa community. It doesn't mean na magbubulag-bulagan o mananahimik ka na lang. But rather, mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon, when you judge, don't be judgmental at ano ibig sabihin nito, no? But rather, a plea to kind. Ibig sabihin, pag mag-judge ka, yung gentle, yung tamang pag-approach, not to the point na itinataas mo yung sarili mo and dinidegrade mo too much yung taong ginajudge mo. Siguro pag mag-judge tayo o pagka mag-confront tayo, ganito eh, alam mo ba, brother,
napansin ko, ito yung may problema eh. Pero alam mo, pinagdaanan ko rin yan, huwag kang mag-alala. Kaya dapat dito, hindi lang ikaw yung tinuturo ko, magdamayan tayo. Yan, dapat ganun eh, no? When you confront and judge someone, dapat meron kang empathy, sinasama mo yung sarili mo. Actually, papaano nga ba ang tamang pag-judge? From verses 3, 4, and 5th verse ng Matthew 7, binanggit dito ng ating Panginoon, mga kapatid, yung 3 steps kung paano dapat tayo mag-judge. Doon sa outline muna, number 1, how do we judge? Ito, number 1. Ayan, when judging, ito, inuna ng Panginoon yung negative. When judging, don't be a hypocrite. It is found in verses 3 to 5a, mga kapatid. What does it mean to become or to be a hypocrite? Ang ibig sabihin ng hypocrite, from the Greek word hypokrates, mga kapatid, ay ibig sabihin mask. Ano ibig sabihin? Ang isang taong hipokrito o mapag-imbabaw, ang pinapakita niya sa publiko, ganito, yung maskara niya. Pero talaga, in reality, ang talagang itsura niya pag wala na yung maskara niya. Ano nga bang itsura ng isang aktor pag wala ng camera? Makita mo yung flaws niya, makita mo yung kasungitan niya. Actually, mga public figure, ganyan eh. Makita mo yung politiko, ang bait sa TV. Makita mo yung artista, yung mayakap ng fans sa TV. Grabe, no? Pero minsan pag pumapasok sila, naniligo na sila ng alcohol, mga kapatid. Yun po ibig sabihin ng hypocrisy, mga kapatid. Iba yung image na ipinoproject mo publicly, and then you are now a different person privately. You are telling something like this, pero in reality, you are like this. Yun po ang ibig sabihin ng hypocrisy. Basahin na natin, Mitch, bago tayo bumalik dyan. Listen to this, basahin natin. Ano sabi ng ating Panginoon from verses 3 hanggang 5a? Yan, ito po. Ito sabi ng Panginoon, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Ang sabi ng Panginoon, nakikita mo yung muta ng kapwa mo, pero hindi mo nakikita yung poste na nakahalang sa mata mo. Nakita niyo ba, yung figure of speech na ginamit ng ating Panginoon, parang hyperbole yata ito, pagmamalabis. Is it possible na magkaroon ng poste sa mata natin? Of course, impossible. Pero kung figure of speech ang pinatutunan ng Panginoon, oo. Hindi natin nakikita yung poste na nakalagay sa mata natin, pero nakikita natin yung maliit na muta, sawdust nga lang alikabok doon sa mata ng kapwa natin. Sa verse 4, sabi na ating Panginoon, how can you say to your brother, yan, paano mo sasabihin sa iyong kapatid mo, Brad, iko-correct lang kita, itutuwid lang kita, aayusin lang kita, aalisin ko yung muta sa mata mo, pero sabi ng Panginoon, pero hindi mo na aalis yung posting nakaharang sa mata mo. Sa verse 5a, binanggit ng ating Panginoon, yan na, you hypocrite, sabi ng ating Panginoon. So, number 1 step, para wag tayong maging judgmental, ito po, don't be a hypocrite in judging, in your judgment. Don't be a hypocrite in your judgment. Balik tayo sa outline. Sabi ko nga po, mga kapatid, ito po yung kanina yung mahaba. Hypocrisy is focusing on the speck of another person's eye while ignoring the plank in your own eye, mga kapatid. It is pointing out the small things or the small wrong in someone's life, but you are unwilling to consider or admit it in your life, mga kapatid. Ano ibig sabihin? Ang taong nagpa-practice ng hypocrisy, ganito siya. Nakikita niya yung maliliit na detalye ng pagkakamali ng kapwa niya, pero hindi niya nakikita yung malaki, yung major violations na nagagawa niya, mga kapatid. Actually, judging unfairly, having a judgmental spirit, mga kapatid, malaking kasalanan na kay Lord yan. Kaya nga niya binanggit ito sa Matthew 7, sa kanyang Sermon on the Mount, mga kapatid. Ito pa ang sabi rito. Next slide. Sabi ko nga po, ito yung pangalawa. So yung una, ang payo ng ating Panginoon, para huwag kang maging judgmental, don't be a hypocrite in your judgment. Ito naman yung pangalawa. When judging, practice integrity. Ano ibig sabihin ng integrity? Ito po ibig sabihin ng integrity. Ito yung kung sino ka, you are doing the right thing even if no one is looking at you, is watching at you. Naniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Ginagawa mo yung tamang bagay kahit walang CCTV, kahit wala nakakakita sa'yo,
ginagawa mo pa rin. Yan ibig sabihin ng integrity. Yung bang meron kang consistency na gumawa ng mabuti publicly and privately, mga kapatid. May mga tao, mabait publicly, but they are bad privately. Ang taong with integrity, ito, he is good during his public life and he is also good in his private life, mga kapatid. Ang taong hypocrite, magaling sa panlabas, pero bad siya sa panloob. Actually, ang ibang term ng hypocrite, mga kapatid, sa term na Pilipino, alam nyo kung ano? Plastic. Oo. Ang ibang term pa dyan, best friend orokan, sabi nga ni Kuya Ricky. Oo. Pagka sinabi ni Kuya Ricky nung araw, uy, mag-best friend orokan kayo. Ibig sabihin, mag-best friend na nagplaplastikan, mga kapatid. Yan po ibig sabihin yan. Di ba ang plastic hindi siya totoo? Mga kapatid. So yan, dapat isa rin sa command ng ating Panginoon is that we should remove every plasticity in our life, because plasticity is toxicity. Tama po ba, mga kapatid? So yan, sabi ng Panginoon sa verse 5b, when judging, practice integrity. Yung una, when judging, stop being hypocrite. Ito naman yung pangalawa, when judging, practice integrity. Ano ibig sabihin ng integrity? Let's read yung verse 5b. Ito sabi ng Panginoon. Ito yung integrity, mga kapatid. Basahin natin. First, ito, yung 5b. First, take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Yan yung ibig sabihin ng integrity. Ganito po ang integrity. Pagka mag-judge ka, o natutokso kang mag-judge, iniisip mo muna, yung bang nakikita ko sa kapwa ko, nakikita ko rin sa akin. Yung bang ginagawa niya, na vina-violate niya, baka malamang vina-violate ko rin. So kung makita kong yung vina-violate niya, vina-violate ko rin, mag-stop na ako na mag-judge at mag-comment. Kasi ako rin mismo, violators. So mas nakakahiya lang kung sasawayin ko siya kasi ako mismo, ginagawa ko yung illegal, yung kasalanan na ginagawa niya. Tama po ba, mga kapatid? So kung ayaw mong magkaroon ng yung self-incrimination, stop judging na lang. Tama po ba? Pero ganito po ang integrity. Ang integrity ito, inaayos mo yung buhay mo, kinokorek mo yung buhay mo, publicly and privately, tapos ito na, saka mo na nakikita yung flaws ng kapwa mo, mga kapatid. Sa totoo lang, isang point dito nating Panginoon, pagka ho tayo, hindi nakakapag-judge ng tama sa kapwa natin, alam nyo, simple lang you are blinded by the plank na nakaharang sa mata mo. You are blinded by plank. Ano ba yung plank? Yung poste. Ang katumbas yan, sin Kaya tayo blinded, kaya tayo self-righteous. Kasi we are blinded nga Akala natin okay tayo, akala natin mabait tayo, akala natin righteous tayo. But in fact, mga kapatid, bumababa na tayo because we are practicing self-righteousness kagaya ng mga Pharisees and Sadducees. So ang integrity ito, back tayo dun sa outline mates. Come on. And integrity is all about removing the plank in your own eye. Ayan, inaalis mo na ngayon yan. Ibig sabihin ng integrity, hindi ka na nakafocus doon sa dumi ng kapwa mo, doon sa nakikita mo. Hindi ka na nakafocus doon sa ginagawa ng kapwa mo Actually, ang focus ng integrity, sarili mo. Ayusan ng buhay. Mga kapatid, So, para magkaroon tayo ng integrity, alam niyo kung ano maganda? Gawin, palalimin natin yung spiritual life natin. Magkaroon tayo ng self-analysis sa spiritual life natin. Ano bang ginagawa ko? Magkaroon ka ng yung bang check-upin mo yung sarili mo, mga kapatid. Kaya tama yung sabi ni Paul doon sa 2 Corinthians 13:5 ba yun? Tignan nyo kung nakay Kristo pa kayo, baka mamaya wala na pala kayo kay Lord, sabi ng ganun Isipin nyo yung motibo nyo. Isipin nyo yung mga nagagawa ninyo.
Hindi nyo ba alam, baka mamaya lingkod kayo Lord, ang layo nyo na pala kay Lord, sabi ni Pablo, mga kapatid. So ganyan po ang integrity. It is checking yourself, it is removing the plank in your own eye. Nang sa gayon, pagka wala na yung plank sa mata mo, you can, siguro mas maganda na ang judgment mo ngayon. Ano? And then pinaka-last, mga kapatid, ito po, yung last thing, integrity happens when you see a fault in someone and immediately you look at yourself to see if there are signs of the same fault in you. Yan po ang ibig sabihin ng integrity, mga kapatid. Ano ho? Yung bang, oo, may nakita kang mali sa kapwa mo, tapos nakikita mo, ay oo, nakaka-relate ako. Nangyari sa akin yan eh. Oo, may nakita kang mali sa kapwa mo, hindi na-realize mo, na-convict ka. Oo nga no, mali siya pero mas malala yung nakikita ko sa sarili ko. Alam niyo, church, isa po para ang Kristiyano ay maging mabuting Kristiyano, itong gawin niyo, no? Ang hypocrite, ito ginagawa niya eh. Mabagsik siya sa judgment sa kapwa niya, pero sa sarili niya, napakagaang ng judgment niya, napaka-easy. Ito, balik rin natin. Gawin mong easy ang judgment mo sa kapwa mo, higpitan mo ang judgment mo sa sarili mo. Ako naniniwala ko, pag binaliktad mo yan, you will become a better person. Oh, yung strict judgment, yung malupit na paghahugupit sa sarili mo spiritually, ako naniniwala, magiging mabuting tao ka, mga kapatid. Yung tila ba lahat lang ng kamalian, ng karumihan sa puso mo, talagang nakikita mo. Karamihan ng isip mo, karumihan ng puso mo, maging yung inner hearts mo, chine-check up mo, nakikita mo yung motives mo, talagang pangit, mga kapatid. Oh, pagka ginawa mo yan, you will become a better person. Ako naniniwala, mga kapatid. Panghuling-huli, church, yung third step para tayo hindi maging judgmental. So yung una, stop hypocrisy. Pangalawa, practice integrity. Ito po yung pangatlo, mga kapatid, doon sa outline, Mitch. Ayan, when judging, be merciful. Ayan. Kapatid, pag nagja-judge tayo, ano bang mode natin? Dominating ba tayo? Bossy ba tayo when we are judging? O demanding ba tayo? O parang self-righteous ba tayo when it comes to judging, mga kapatid? Ako sa totoo lang, church, natutuwa ako sa mga pag nanonood ako ng mga competition ng mga kantahan. Alam niyo po ba kung bakit? Bagamat may mga sabit na mga kontesera sa pag-awit na talagang pumipiyok, wala sa tono, pero ang gandang ang gandang mag-convey ng message at judgment yung mga judges. Ay, oo, minsan sabi nung judge, oo, bagamat out of tune ka dun sa panghuling part, pero nakabawi ka naman dun sa panghuli. Ay, ang ganda no? Try mo lang kasi ganyan din ako eh. Nung bago pa lang ako, nung amateur pa lang ako. Ay, nakita nyo, ganyan ang tamang judgment, mga kapatid. Nagiging merciful sila dun sa kanilang judgment kasi nakaka-relate sila. Alam niyo po, the best way para tayo maging merciful sa ating judgment, ilagay mo yung sarili mo dun sa taong ginajudge mo. Ilagay mo yung sarili mo dun sa taong hinuhusgahan mo, mga kapatid. Ano pa ang sabi ko? About mercy, dun sa outline. Mercy is all about showing others understanding and gently helping them remove the speck from their eye. Yan pala ang ibig sabihin ng mercy. So when it comes to judging, para hindi tayo maging judgmental, show some kindness, show some mercy, show some grace, show some empathy, mga kapatid, nang sa gayon hindi tayo maging judgmental. Kasi pagdating sa Kristiyanong pananampalataya, bawal ang judgmental. Tama po ba, mga kapatid? Okay, dito, malapit na tayo matapos. Next slide, In contrast to being judgmental, ito ang ginagawa ng mercy. Mercy invites us to admit our faults, receive God's forgiveness, and stop judging others, and help them remove the speck from their eye. Ayan. Ito, imagine niyo, mga kapatid. What if, in our society, practice natin yung hindi pagiging judgmental, pero yung magkaroon ka ng tamang judgment sa kapwa mo. Paano yung magkaroon ng tamang judgment ulit? Huwag kang hypocrite, practice integrity,
show mercy, mga kapatid. Siguro ako naniniwala, walang ma-offend. No, walang ma-offend sa mga judgment natin sa kapwa natin. Walang ma-offend sa mga payo na sasabihin natin. Tama po ba, mga kapatid? Alam niyo po, isa ho sa pinakamahirap pagpayuhan, pagsabihan ngayon yung mga kabataan. Oo. Pag pinagsabihan mo ang kabataan, bigla-bigla na nagagaya, bakit? Ikaw nga ganun ka rin eh. Yun na ganun ituturo, mga kapatid eh. Sa'yo nga, walang talab, sa amin pa. Yun lagi ang sinasabi ng mga bata pagka sila'y kinokorek. Pero ako naniniwala, mga kapatid, pagka nakita ang integrity sa buhay mo, na above reproach ka, na wala kang masamang tinapay, mga kapatid, ako naniniwala, kahit na magpayo ka, mag-judge ka, hindi sila magagalit sa'yo because they will appreciate you and they will thank you, no, sa mga payong sasabihin mo, mga kapatid. Ito ngayon ang point, kailan yung mga pagkakataon or sitwasyon sa buhay mo na naging judgmental tayo? Alam niyo po, ito nakita ko sa pananampalatayang Kristiyano no? The moment na naging Christian tayo, akala natin, we became a higher living creature dito sa mundo. Tama ba yun? Akala natin na nung tinanggap natin si Kristo, nung na-justified tayo, nung na-sanctified tayo, akala natin, yung pagiging, yung estado natin sa society, akala natin tumaas na tayo. Pero hindi Ganun pa rin tayo Tama ba, mga kapatid? So nung akala natin tumaas na tayo, at kapag tumaas na tayo, akala natin mas ahead na tayo, nakikita na natin yung mali ng kapwa natin. Parang ganito, no? Parang ako Christian, kayo hindi. Nasa taas ako ng pulpito, ng podium. Nakikita ko kayo lahat. Pinagsasabihan ko, hindi ganoon ang Christianity, mga kapatid Ang tamang judgment at pakikipag-relate ng Kristiyano, mga kapatid, alam niyo po kung ito, mag-practice ka ng integrity, check upin mo lagi yung spiritual life mo, yung kilos mo, tapos kahabagan mo yung mga taong gumagawa ng mali. Tapos kapag kaganyan na, mga kapatid, ang nangyari, you will have a good judgment sa kapwa mo, mga kapatid. Hindi ka na nagja-judge ng self-righteously, hindi ka na nagja-judge with hypocrisy, mga kapatid, kasi inalis mo na yun Ang pinapractice mo, integrity and mercy, na naaawa ka sa kapwa mo, kaya mo ito ginagawa, na mahinahon mong sinasabi, ipinapaliwanag, na may halong pakikiramay, halong pag-ibig at concern sa kapwa mo, mga kapatid. Ako natakot ako, minsan may kasama kong Christian Lalakad kami sa karwatan. May dalawang bading sumigaw Ay! Tumili Sabi nung kasama ko, yan yung mga tili sa impyerno. Huy! Sabi kong ganun. Kinilabutan ako Huy! Sabi ko, anong klaseng Christian to? Judgmental sabi ko. Kaya minsan naiinis sa atin yung mga yung mga unbeliever It is simply because nagja-judge tayo critically and hypocritically. Tama po ba, mga kapatid? Critically and hypocritically. Kaya kung minsan allergic sa pananampalatayang Kristiyano yung iba, kasi tayo rin ang may sala na misrepresent natin si Jesus Christ when it comes to judging. Samantalang si Jesus Christ, hindi natin siya nakitang nag-judge Ano ginawa ng Panginoon? Tama. Tinanggal niya ang hypocrisy, nag-practice siya ng integrity, nagpakita siya ng mercy and grace to the sinners. Kaya nga ang ating Panginoon binansagan Jesus Christ, tropa ng mga makasalanan. Kasi yun ang pinakita niya, mga kapatid Tama po ba, So kung gusto niyo maging ganun tayo sa mga wala pa kay Kristo, mga kapatid, shrug off, alisin mo yung hypocrisy sa buhay mo. Practice integrity and put mercy into your hearts, mga kapatid. Nang sa gayon, we will love, we will relate like Jesus sa kapwa natin. Pinakahuli na po. Tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. Listen to this, church. We should respond, conclusion, we should respond to other person's actions not with hypocrisy, but with integrity and mercy. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, alisin na natin yung kaplastikan, yung hypocrisy. Ayan. Let us practice integrity. Ayan. And let us put into our hearts grace, mercy, understanding, and kindness
sa kapwa natin. Ako naniniwala ako, pag in-embrace mo itong principle ni Kristo about judging, pag nag-judge ka sa kapwa mo, hindi ka na magagalit. Maawa ka na lang. Pag nakikita mo yung kapitbahay mong allergic ka, hindi mo na iiwasan yan eh. Lalapitan mo yan. I-approach mo, kakausapin mo. Oo, totoo. Kasi kailangan ngayon mga kapatid, alam nyo, gawin natin ngayon, magkaroon tayo ng prayer ministry. Let us ask the Lord, Lord, alisin mo yung mga poste sa mata namin. Lord, hubarin mo yung mga maskara namin. Lord, alisin mo, Panginoon, yung hypocrisy sa buhay ko, Panginoon. I want to become a man of integrity, Panginoon. Yun bang gusto kong bumait, hindi lang sa panlabas, hindi lang publicly, but I want to be good privately. Na mabuti yung iniisip ko, mabuti yung nararamdaman ko, mabuti yung mindset ko. Lord, gusto ko yung maging ganun ako eh. Ako naniniwala pagka naging ganun tayo, buruin mo, no, yung mga unlovable people, magagawa mong mayakap. Kasi ganyan ang ginawa ng ating Panginoon. Kay Kristo, wala kang makitang bahid ng hypocrisy. Puro integrity, puro grace and mercy. That is why He was able to judge rightly dun sa mga tao, mga kapatid. Actually, ito napansin ko kay Lord eh. Alam niyo ba kung sino yung mga taong kinundena ng ating Panginoon at ginudge niya strictly? Yung mga taong judgmental. Sino yung mga taong judgmental? Yung mga Pharisee. Ano? At ang nakakalungkot, during those time ni Christ, yung mga Pharisee, actually sila yung mga taong simbahan eh. Ang nakakalungkot, mga kapatid, nung nag-umpisa na ang pananampalatayang Kristyanismo, humina na yung sektang Pharisee. But the problem right now, mga kapatid, ang mga spirit of Pharisees nagre-resurface ngayon sa mga churches. Oo, nagiging judgmental tayo, nagiging condemning tayo, nagiging hurting yung sinasabi natin sa mga unbeliever na wala kay Kristo, mga kapatid. Ano? So maganda, para mabalik tayo sa tamang judgment at huwag tayong maging judgmental, alisin natin yung plank sa mata natin. Alisin natin yung hypocrisy. Let's practice integrity. And let us love like Jesus with grace and mercy. Tayo po yung manalangin. Father, once again, O Lord, thank you for removing the plank in our eyes right now. I pray, Panginoon, na yung sinabi po ninyo, Father, sa Matthew 7:1-5, magawa namin. Nang sa gayon, Lord, pag nagawa namin ito, magiging maayos, Lord, yung aming relasyon, Panginoon. Yung aming relasyon sa church, yung aming relasyon sa society, yung aming relasyon sa workplace, sa school, o saan man kami pumunta, Panginoon, magiging maayos, Lord, yung aming relationship. It is simply because hindi na po judgment ang aming ipapakita eh. Grace and mercy and integrity na merong tamang panghusga at tamang pagpayo at pagmamahal sa kapwa, Panginoon. Father, salamat. Talagang totoo po, Lord, yung inyong binanggit na ito, Panginoon. Talagang totoo kasi nakaka-relate kami, Father. If ever, O Lord, na naging hypocrite kami, naging judgmental kami, Lord, we're sorry. Hindi namin nakita yung mali namin eh. Lagi namin nakikita, Lord, yung kapwa namin, yung irritations na ginagawa nila, yung implications, yung consequences ng kasalanan nila. Pero Lord, hindi namin nakikita, Father, yung poste na nakabara sa mata namin. And Lord, right now, help us, O Lord, na maalis ito. Nang sa gayon, Lord, we will see clearly kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari sa paligid namin. Salamat, Father. Salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless, mga kapatid.